Hello po mga kaboytek and welcome back to my YouTube channel tutorials. Our video tutorials for today, multiple specs setup or chop suey para po sa ating Pisonet shop and internet cafe using iCafe 8 9.2 version. Kung sa tingin nyo po mga kaboytek ay nakakatulong po ito sa inyo, ay huwag nyo naman kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Before po tayo mag-proceed mga kaboytek, shout out po sa lahat na nag-avail ng aking YouTube channel community, especially po sa mga VIP collection members. Maraming salamat po sa inyo mga kaboytek at sana po nakakatulong po sa inyo yung aking mga video tutorials. Maraming salamat. Ituturo ko po sa inyo mga kaboytek kung paano po tayo mag-set up po ng multiple specs or chop suey. Kasi karaniwan po sa mga computer shop or mga Pisonet, iba-iba po kasi yung mga specs, iba-iba po yung motherboard, iba-iba po yung processor, and then yung mga video card pa. Okay, so yung first step na gagawin natin mga kaboytek ay punta tayo dito sa settings and then image management. Okay, ito yung default image natin mga kaboytek dito sa Windows 10 22H2 3570. Okay, so yung gagawin po natin mga kaboytek ay set up po natin lahat po ng gusto natin mga kaboytek doon sa PC client natin. Okay, including na po yung mga games, mga application. Okay, so para ma-update po natin to and ma-set up po yung mga gusto natin, so X lang natin, tapos open po kayo ng isang PC mga kaboytek na naka-default po siya, yung configuration point niya. Okay, ito po yung default image natin, and then super user po natin para ma-update po natin siya. Okay, turn on super user lang, and then select nyo lang po itong default config and then click OK. So para mag-take effect po yung super user natin, restart po natin yung PC1 natin. So remote lang natin ulit, tapos click lang natin restart. So hintayin lang natin mga kaboytek na makapasok po siya ulit doon sa this list. So pumasok na po yung ating PC client mga kaboytek. So remote po natin ulit dito sa server. Remote po natin ulit mga kaboytek yung ating PC1 client. Okay, so ayan mga kaboytek. So default image po ito mga kaboytek. Huwag po muna kayo mag-install ng graphics display niyo po. Okay, kung ano po yung specs nyo dito sa PC client nyo, huwag po muna kayo mag-install ng drivers ng display nyo. Okay, so papakita ko sa inyo. Punta tayo sa device manager, and then as you can see yung display adapters natin ay naka default pa, so wala po tayong in-install na graphics display. Okay, so isi-set up muna natin lahat po ng gusto natin dito sa PC client. Okay, bago po tayo mag-install po ng display graphics driver. Okay, so punta tayo sa this PC, and then as you can see yung game disk natin naka letter D po siya. Okay, so dito po nakasave lahat ng games nyo. Okay, so example, kung kayo ay hindi po gumagamit ng game menu or game launcher, so ganito lang yung gagawin nyo. Example, yung Crossfire. Okay, ito yung Crossfire PH, and then nandito po yung mga files niya. So hanapin nyo lang po yung patcher application. So gawan nyo lang po siya ng shortcut to desktop yung application niya, tapos rename nyo lang po siya Crossfire. Okay, Crossfire PH pag hindi po kayo gumagamit ng game menu launcher. Okay, and then yung Parlight, gawan nyo po siya ng shortcut. Okay, ganyan lang po yung gagawin yung mga kaboytek pag hindi po kayo gumagamit ng game menu launcher. And then kung ano yung gusto nyong ilagay nyo po dito mga kaboytek sa default image client, set up nyo na po lahat yan. Okay, example na po yung ginagawa ko ngayon. Okay,
Pag meron po kayong Gimino na ginagamit mga kabitek, ganito lang po yung gawin nyo mga kabitek. Okay? So, meron akong Gimino dito. Gawan ko lang siya ng shortcut to desktop. Tapos, rename ko lang. Okay? And then, open lang natin yung Gimino natin. So, yan po yung itsura ng Gimino. Okay? Open lang natin ulit. So, dyan po nakalagay po yung mga games niya mga kabitek dito sa Gimino. And then, ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo maglagay ng games dito sa Gimino. Sa part 2 na po yan mga kabitek. Okay? Example lang po yung ginawa ko ngayon. And then, yung Gimino application nyo, lagay nyo po siya dun sa startup menu. Click nyo lang, right click nyo lang po, tapos copy. And then, dito sa startup, explore nyo lang po yan. And then paste nyo po dito para pag nag-restart po yung PC client nyo, automatic po siya na mag-start po yung Gimino nyo. So ganyan po makikita agad po dun sa mga players nyo na ito po yung mga games. Okay? And then hindi pa po tayo nag-install ng drivers display natin mga kabitek. So pag natapos na po kayo mag-setup dito sa PC client nyo, okay? So, pag meron kayong PC timer na ginagamit, yung pan-copy, Gcopy, install nyo na po dito sa PC client, dito sa default image, okay? Kung pag meron po kayong ginagamit na timer. And then, pag na-set up na po nyan, shutdown nyo na po yung PC client, okay? Shutdown na po natin. So, hintayin po natin na mag-offline po yung status niya. So, nag-offline na po siya mga kabitek. And then, turn off na po natin yung super user. And then, dito, click lang natin tong yes. Gagawa tayo ng restore point. And then, lagay lang po tayo ng label. Okay? So, kahit anong label, pwede nyo po ilagay mga kabitek. Lagay ko lang dyan, complete setup. Example lang po yan. Click OK. And then, punta tayo sa settings, image management. So, as you can see mga kabitek, yung default image natin, meron na po siyang restore point. Okay? So, yung gagawin natin dito mga kabitek ay i-merge po natin yung ginawa natin kanina, yung sinet up natin dito sa default image. Okay? I-merge po natin yung dalawa. So, click natin merge configuration. Check nyo lang po ito, yung box. And then, click nyo lang po merge. Okay? So, ayan mga kabitek. Merge complete, and then click nyo lang po disable. So nawala na po yung restore point. So nag-merge na po siya dito sa default image natin mga kabitek. Okay, so dito mga kabitek, dito na po tayo mag-i-install ng graphics display driver natin dun sa mga PC client natin. Okay, so kung kayo po ay naka multiple specs, gagawa po tayo dito ng add config. So example, meron akong PC client na naka AMD E6 lang yung specs niya. So dito sa add config, lagay nyo lang po dyan AMD E6. Okay, parang label po ito mga kabitik, para mabilis lang po natin ma-identify kung yung PC na yun ay naka AMD E6 lang. Okay, so click lang natin OK. So meron na po tayong AMD E6 dito. And then yung ibang specs ng PC client ay naka i3 port gen. Okay, so gawa lang po kayo ng add config, and then lagay lang kayo ng label i3 port gen, i3 port gen. Okay, so click lang natin OK. So meron na po tayong add config profile. And then yung next na gagawin natin, X lang natin to. And then yung PC1 natin, modify lang natin. Okay, so double click lang natin mga kabitek. Ayan, or pwede po kayo mag right click, tapos click nyo lang po to modify client. Okay, and then dito mga kabitek, dito sa image, yung configuration point. Okay, so example, yung aking PC1 ay naka i3 port gen. So piliin lang po natin yung i3 port gen na ginawa po natin na config profile. Okay, and then click lang natin yung local disk, and then disable lang po natin yung motherboard PNP. Okay, so yan lang po yung gagawin natin mga kabitek, and then click lang natin OK.
dito show ko muna yung column, yung default image. Okay, asa na ba yun, yung default image, and then yung land speed. Importante po mga kabitek, yung land speed po ng PC client nyo ay naka 1000 Mbps po siya. Okay, pag naka 100 po yan ay mahina po yung booting po ng Windows client nyo. Okay, so as you can see dito sa default image, nakikita nyo po itong i3 port gen. Okay, yan po yung add config profile na ginawa natin. And then para makapag-install na po tayo ng graphics display driver doon sa PC client natin, turn on na po natin yung super user. Okay, so select lang natin tong i3 port gen and then click OK, then confirm, and then open natin yung ating PC client 1. Okay, so hintayin lang natin na makapasok ulit yung ating PC client doon sa Windows. Okay, so nagbo-boot up na po siya. So ayan mga kabitek, pumasok na po siya doon sa Windows, and then automatic na rin po na lumabas yung ating game menu. Okay, kasi nilagay po natin yung game menu natin doon sa startup. Okay, so ayan mga kabitek, and then remote po natin dito sa server ulit. So ayan mga kabitek, okay, ito na po yung PC1 client natin, and then pakita ko po sa inyo yung specs. So naka i3 port gen po yung PC1 natin. Okay, so dito magi-install na po tayo ng drivers display natin, and then pwede nyo po itong gamitin mga kabitek, yung driver booster application na nilagay ko dito sa desktop. Open lang natin itong driver booster mga kabitek. Automatic po siya na maghahanap po ng drivers. Okay, so click lang po itong scan. Automatic po siya na mag-scan kung ano po yung mga drivers missing po dun sa PC client nyo. Okay, so dito uncheck lang natin to, and then check lang po natin tong display adapters. Okay, and then click lang natin update now para makapag-install po tayo ng graphics display driver natin. Okay, so automatic na po siya nag-download, and then after nyan mag-i-install na po yan. So dito cancel nyo lang po yan kasi restore point po yan, so no need po natin maglagay ng restore point. So click lang natin cancel, and then magi-install na po yung display adapter natin. So wait lang natin mga kabitek na matapos yung installing. Recommended ko po itong driver booster mga kabitek kasi para hindi na kayo mahirapan na maghanap ng drivers. So ito na po yung gamitin nyo mga kabitek, kasi automatic na po siya na maghahanap po ng drivers kung ano po yung kailangan po dun sa PC client nyo. Okay, so hintayin lang natin na matapos yung installing. Pag gusto nyo po i-try yung aking software and tools mga kabitek para po sa diskless, pwede nyo po itong ma-download mga kabitek, and pwede nyo po itong ma-avail. Pag gusto nyo po mag-avail mga kabitek, punta lang po kayo dito sa aking YouTube channel, and then click nyo lang po itong join button mga kabitek, and then piliin nyo lang po itong VIP collection mga kabitek, and then click nyo lang po itong join. Pag nakapag-join na po kayo mga kabitek, punta lang po kayo dito sa aking community, and then scroll down lang po mga kabitek. So dito mga kabitek makikita nyo na po yung mga link, download link po. So exclusive lang po ito sa VIP members po mga kabitek. And then click nyo lang po itong Google Drive link mga kabitek. Ayan. So ito po yung Google Drive link natin. Click nyo lang po itong iCopy 8 package and tools. Okay. So dito mga kabitek, ito po yung laman niya. Meron po tayong mga tools dito, tulad po ng driver installer, game menu, and then kasama na rin po yung iCopy 8 software natin. And then meron po din po tayong image per client. Double click nyo lang po para ma-download nyo po yan. Meron akong tatlong image dito mga kabitik na nilagay.
Lahat po ng image na nilagay ko dito mga kabitek ay tinest ko na po yan. Working po yan sa gaming. And then pili lang po kayo dyan kung alin po yung gusto na gawin nyo pong image po para po sa client nyo. And then balik po tayo. Ayan, so meron po tayong MS Office na kasama. And then meron din pong PC timer software, Gcopy and Pancopy timer. So pili lang po kayo dyan kung alin gusto nyong gamitin na timer. Okay, pag kayo po ay internet cafe, so kailangan nyo po itong gamitin. Okay, and then ito po yung Windows ISO natin. Okay, ito po yung mga Windows ISO natin mga kabitek. Okay, so lagi ko po yung ina-update mga kabitek pag meron pong bagong labas yung Windows 10 Pro na version. So ina-upload ko po yan dito mga kabitek. And then punta po tayo dito sa VIP Games Collection ko po mga kabitek. So lahat po ito mga kabitek pwede nyo pong ma-download. So pre-access na po yan pag nag-avail po kayo ng VIP members. Okay, so yung offline games na collection ko, dyan ko po na ina-upload. Okay, ina-update ko po yan pag meron akong mga games na nada-download. Okay, so hindi na po kayo mahihirapan mag-download mga kabitek, andyan na po yan. So yan po yung mga kasama natin sa package mga kabitek pag nag-avail po kayo ng VIP members. Okay, so ayan mga kabitek, natapos na po ma-install yung display graphics driver. Okay, so close na natin yung driver booster application. And then tignan po natin dun sa device manager. Okay, and then display adapters. So as you can see, meron na po tayong Intel HD graphics na naka-install. Okay, so pwede na po natin i-play yung ating mga games like yung Firelight natin. Try natin i-play. So click lang natin start. Required po kasi yung graphics display bago po tayo mag-play ng mga games kasi hindi po yan magra-run po yung mga games pag wala pong graphics display. So hintayin lang natin tong Firelight na makapag-load dun sa game. So as you can see mga kabitek, working po yung ating Firelight dito sa PC client natin. Okay, example lang po yan mga kabitek. So close na natin. So na-install na po natin yung ating graphics display driver natin dito sa PC1. So shutdown po natin yung ating PC1 mga kabitek. So hintayin lang natin na mag-offline po yung status niya. So nag-offline na po siya mga kabitek. So turn off na po natin yung super user. And then click lang natin yes. Gawa tayo ng label para sa restore point. So sa akin kasi ginagawa ko dito, nilalagay ko lang yan 1. So hindi na ako naglagay ng maraming pangalan dyan. Okay, so click lang natin okay. So punta tayo dito sa settings and then image management. Okay, so dito sa i3 port gen, so meron na po tayong restore point. Dito po nakaset up yung in-install natin na graphics display driver. Okay, and then yung E6 natin wala pa. So explain ko lang po mga kabitek kasi ito po yung default config natin. Okay, ito yung main image natin. Okay, so to avoid conflict po doon sa mga drivers natin na ini-install po doon sa mga PC client na iba-iba po yung specs. So ito po yung pinaka-the best na gawin nyo po mga kabitik. Gawa po kayo ng add config. Okay, and then example, yung PC1 hanggang PC5 ay naka same specs lang po sila. Okay, naka i3 4th gen. So yung gagawin nyo lang po ay modify nyo po itong 2 hanggang 5. Pwede nyo pong i-modify lahat yan ng isang beses lang. Click nyo lang po yung PC2 tapos long press nyo lang po yung shift and then right click nyo lang po tapos modify client, and then dito sa configuration point piliin nyo lang po yung i3 4th gen and then click nyo lang po itong local disk, and then
disable nyo po yung motherboard PNP, and then click OK. So as you can see, from 1 to PC5 ay naka i3 4th gen po siya. Okay, so naka-install na po yung graphics display na po yan. So no need na po mag-install ng drivers dito sa PC2, PC1, PC5 kasi naka-install na po kayo ng graphics display driver doon sa sinet up nyo kanina doon sa image. Okay, and then example, yung AMD E6, yung PC6 nyo hanggang PC10 ay naka AMD E6, so modify nyo lang po yan, and then palitan nyo lang po itong configuration point to AMD E6, and then check nyo lang po yung local disk, and then disable nyo lang po yung PNP settings. Always nyo po itong check mga kabitik, dapat naka-disable po yan, and then click OK. So ayan po mga kabitik, yung gagawin nyo lang po, kasi dito sa image management natin wala pa tayong drivers display na in-install po natin dito sa AMD E6. So magsusuper user po tayo ng isang PC, okay, para mag-install po tayo ng graphics display driver. So ganyan lang po yung gawin nyo mga kabitek. Okay, so click nyo lang po AMD E6 config profile nya, and then click OK. So click lang confirm, and then turn on nyo lang po yung PC6. So doon po kayo mag-install ng graphics display, yung same lang po doon sa ginawa natin kanina dito sa i3 4th gen. Okay, so pagkatapos nyo po mag-install ng graphics display, tapos turn off nyo lang po yung super user, and then click nyo lang po yung yes, tapos gawa kayo ng restore point. So yung ginagawa ko lagi dyan ay number 1 lang, and then balik po tayo dito sa settings, and then image management. So dito sa AMD E6 meron na po siyang restore point. Okay, so example mga kabitek, ay meron kayong nakalimutan or meron kayong gustong i-set up ulit dun sa AMD E6. Okay, so gawin nyo lang po dyan ay mag turn on super user po kayo ulit, and then select nyo po yung label nyo na 1. Okay, ito yung current nya. Okay, so click nyo lang po yan OK, and then confirm. So on nyo lang po yung PC number 6, tapos set up nyo po yung kung ano yung nakalimutan nyo, tapos pag na set up nyo na po yun, turn off nyo lang po ulit, and then gawa po kayo ng restore point again. And then akin ginagawa ko dyan, number lang yung nilalagay ko so click lang po OK, and then check natin dito sa image management. So as you can see, yung restore point 1 natin meron na po siyang restore point 2. Ito po yung naka-apply na current. Okay, and then example, meron kayong Ryzen 5, okay, na isang specs. So magdadagdag lang po tayo ng add config. Lagay lang po natin dyan Ryzen 5, and then close lang natin. Example, yung PC10 natin ay naka Ryzen 5, so modify lang natin yung PC10, and then yung configuration point nya palitan lang natin ng Ryzen 5. Okay, so click okay, so naka-disable na po yung PNP, so click lang natin OK, and then turn on super user nyo lang po para makapag-install po kayo ng graphics display driver. So piliin nyo lang po yung Ryzen 5 add config na ginawa nyo, and then click OK. So confirm. So open nyo lang po yung PC10, install nyo po yung driver dun, and then pag natapos nyo po mag-install, turn off nyo po ulit yung PC nyo, tapos turn off na rin po yung super user, tapos gawa kayo ng restore point. So sa Ryzen 5 wala pang naka-restore point, so lagay ko lang dyan 1, and then okay. So ganun lang po yung gawin nyo mga kabitek. Yan po yung technique. Okay, so marami kasing nagtatanong sa akin kung paano mag set up ng multiple spec or yung mga chop suey na PC client. So yan po yung technique na the best na gagawin nyo. Okay, para hindi po mag-conflict yung mga drivers nila. Okay, so
Yan lang po yung ating tutorials ngayon mga kabaitik. Sana may natutunan po kayo at sana nakakatulong po sa inyo yung aking mga video tutorials. At pag meron po kayong mga tanong, mag-message lang po kayo sa aking FB page. Okay? Huwag niyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat!